Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ko simulan ng aking kwento ay hayaan niyo muna ako na batiin kayo ng isang mapagpalang gabi. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Castiel. Isang bading but not a cross-dresser. I don't think so kasi nababagay sa akin ang manamit ng pangbabae dahil sa itsura at kulay ko. Pang-anim ako sa magkakapatid. Oo, hindi ako laki sa syudad kasi tubong probinsya ako na may pangarap para sa pamilya. Kaya nga sa murang edad ay nakipagsapalaran na ako sa Maynila. Una ko pong pinasok noon ang pagiging boy o lalaking kasambahay. Grabe, nabana talaga ng husto ang mga butot muscles ko kasi pag lalaki ang kasambahay, mas mabibigat ang trabahong ibibigay sa iyo. Pero sa awa naman ng Diyos ay nakaya ko naman ang trabahong yon. At dahil doon ay nakapagtapos po ako ng high school. Pagkatapos maging kasambahay ay sinubukan ko namang maging tendero ng shawarma sa loob ng isang mall sa Talipapa Market sa Quezon City at tumagal ako sa trabaho ng halos 6 na buwan. Hindi nagtagal ay nag-decide ako magtrabaho bilang messenger staff ng eskwelahang pinapasukan ko noong college. At malaki ang naitulong noon sa akin dahil bukod sa maayos naman, ang pasweldo ay part scholar din ako. Ibig sabihin, kalahati lang ng tuition fee ang binabayaran ko per semester. Samantala masaya naman ang naging college life ko. Kahit na puro aral at trabaho lamang ako, Papa Dudut. Paminsan-minsan ay nagkakaroon din ako ng leisure o nakakapaglakwatsa din ako at sumasama sa mga parties. Pero syempre binabalanse ko talaga ang aking oras at mas priority ko ang trabaho at pag-aaral. Nung college din ako ay marami ako naging crush na boys. Alam mo naman kaming mga Becky, nakukuha agad ang atensyon namin pag may gwapo kaming nakita lalo na sa loob ng campus. At nang sumapit ang enrollment sa school namin, isa ako sa mga working students na inarbor ng registrar's office para tumulong sa enrollment process ng mga estudyante. At hindi ko ina-expect na may makikilala kong isang taong hindi ko inaasahan. Kamukha siya ng aktor na si Enchong D, matangkad, magandang pangangatawan at higit sa lahat ay malakas ang sex appeal. Halos hindi nga ako makahinga noon dahil sa sobrang hot niya. Heto na yung registration form mo. Wika ko sa kanya habang nakangiti ng sobrang sweet sa kanya, Papa Dudut. Thanks, nakangiti ring sagot sa akin ng lalaki. Teka, natatandaan kita. Ikaw yung schoolmate ko nung high school. Bigla niyang sinabi sa akin. Doon ko lamang siya namukhaan. Oo, natatandaan din kita, sabi ko sa lalaki. Hindi pa kasi siya ganon ka-hot noong high school kami. Siguro'y dahil na rin sa puberty. Ahead sa akin ng 2 years. Natatandaan ko na nasa 3rd year section nara ka. Ako naman 1st year noon, section Chrysanthemum. Magkatapat nga lang yung room natin kahit magkabilang building. Inform niya sa akin. Ang lakas pala ng memory mo. Natatandaan mo pa pala ako. Tila nag-blush ako ng mga sandaling yon. Are you okay?
namumutla ka at pinagpapawisan. Concerned the wika ng lalaki sa akin. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala, sagot ko naman sa kanya. Ano nga ulit ang name mo? Hindi ako nakasagot noon sa tanong niya dahil sa sobra kong kaba. Ito namang kapwa working student na si Emmy ay papansin at siya ang sumagot sa tanong ng lalaki sa akin. Cardi B ang name niyan. Natawa naman ang lalaki pero agad ding nagpaalam dahil may mga nakapila pa sa likod niya. Nalungkot naman ako noon kasi hindi ko nalaman ang name niya. Hindi ko man lang tinignan yung enrollment registration form niya. Kaya sobra akong nanghinayang pero syempre confident naman ako na magkikita pa rin kami dahil iisang eskwelahan lamang ang pinapasukan namin. Hanggang sa isang araw ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. Uy, nagkita ulit tayo. Bati sa akin ng lalaking crush na crush ko. Napangiti naman ako sa sobrang tuwa, Papa Dudut. Ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Tanong ko naman sa kanya. Nandito ako para mag-audition sa theater organization ng university natin. Sagot niya sa akin. Audition ka rin ba? Tanong pa niya. Hindi, member na ako ng theater org since last year. Sagot ko naman sa lalaki. 9 AM magsisimula ang auditions. Good luck sa'yo, sabi ko pa sa kanya. Pampalakas ng kanyang loob. So how's your day, Cardi B? Natawa naman ako sa sinabi niya. Hindi Cardi B ang pangalan ko. Alam ko naman yun. So ano ba talaga ang pangalan mo? Masaya niyang tanong sa akin. Castiel na lang ang itawag mo sa akin. Sagot ko naman sa kanya. Ako naman si Ray. Nice to meet you, Castiel. Nice to meet you too. Tila nagpapakyut kong sagot sa kanya. Pero hindi masyadong halata ang reaksyon ko dahil sa lightings ng theater auditorium na medyo madilim. Kung alam lang niya kung gaano ako kiligin ng mga sandaling yon. Alam mo, nagpapasalamat ako at nakakita ko ng dati kong schoolmate dito. Medyo nako-culture shock pa rin kasi ako eh. Siyempre, freshman pa lang ako. May high school hangover pa ako. Curious lang ako. Since college junior ka na, para sa iyo anong mas masaya? High school life o college life? Usisa niya sa akin. Siyempre walang tatalo sa high school life. Masayang sagot ko sa kanya. Sumang-ayo naman sa akin si Ray. Di ba nga ang saya-saya ng high school? Solid ang barkadahan. Kulitan, tawanan, kwentuhan. Ako nga rin, nami-miss ko rin yung mga kaibigan ko noong high school. Yung mga gimmick namin dati, pati yung mga pasulyap-sulyap at pagpapakyut namin sa mga gwapong boys na nakikita namin. Kwento ko sa kanya ng ilang memories ko noong high school. May aminin ako sa iyo. Maya-maya ay sabi ko kay Ray. Ano yun? Curious niyang tanong sa akin. Alam mo ba? Isa ka sa mga crush na mga beke sa school natin. Kwento ko sa kanya. Natawa naman si Ray sa sinabi ko. Talaga? You mean kasama ka doon? Panunubok niya sa akin. Ha? Ako? Hindi Bigla akong deny. Nakakahiya naman kasi kung aaminin ko sa kanya kaagad. Pero booking na rin dahil sa reaksyon ko pa lamang. Hindi daw? Hindi ako maniwala. Tila pangaasar pa sa akin ni Ray. Natawa na lang din ako. Pagkatapos noon ay nagpalitan kami ng cellphone numbers at Facebook profiles. Uy, walang isnaban ha kapag nag-message at nag-friend request ako sa iyo. Wika pa sa akin ni Ray. Papadudot pagkatapos magpalitan ng cellphone number ay walang araw ata na hindi ko siya nakaka-text o makausap. Habang tumatagal ay lalong lumalalim ang pagtitinginan namin, Papadudot. Hindi ko maintindihan kung in love na ba ako sa kanya o ewan. Nakikwento ko na siya sa mga friends ko at ang wika nila ay magkahawig nga kami. Kumbagay pinaputing version ko daw siya. Nagdaan ng mga araw at halos sabay na kaming nanananghalian, dinadalhan ng almusal sa tuwing papasok ako. Ganon setup palagi ang nakikita sa amin ng mga classmate niya at ng ibang professor namin na binibigyan na nila ng kahulugan.
Subalit magkaibigan lamang kami. Yun ang paliwanag ko sa mga nagtatanong sa akin. Lalo kong naging inspirado sa pag-aaral na naging close na kami ni Ray. Hanggang sa sumapit ang buwan ng Agosto. In-invite ako ni Ray na pumunta sa kanyang bahay. Hindi naman ako nagdalawang isip noon at agad akong pumunta sa kanila. Natuwa naman ako kasi mainit ang pagtanggap ng mama niya sa akin. Katunayan, inaya pa niya akong kumain sa kanila ng hapunan kung saan ay nagpa-unlock naman ako. Castiel, salamat nga pala sa mga tulong mo kay Ray ha. Buti na lang pala at may ka-schoolmate si Ray noong high school sa pinapasukan niya ngayon. Natutuwang wika ng mama niya sa akin. Sumbong mo lang sa akin kung may mga gagawing kalokohan tong anak ko ha? Dagdag pa niya. Natawa lamang ako noon habang si Ray naman ay agad na tinanggi na pasaway siya sa school. Mama naman, wala po akong gagawing kalokohan. Masasapak po ako ni Castiel kung ginawa ko yun. Salamat talaga. At nandun palagi si Castiel. Wika pa niya sa akin. Siyempre nag-blush ako, ramdam na ramdam ko ang espesyal na trato sa akin ni Ray. Ayaw ko mag-assume pero sa mga pinapakita niyang kilo sa akin ay mukha talagang may something siya para sa akin. Nga pala, anong sadya mo dito? Buti at pumunta ka pa dito kahit na malakas ang ulan sa labas. Wika pa ng mama ni Ray. In-invite po kasi ako ng anak ninyo at saka inform ko na rin po kayo na magkakaroon po kasi ng activity ang organization namin. Nagaganapin sa Maynila para sa Teacher's Day sa susunod na linggo. Ipagpapaalam ko lang po sana si Ray sa inyo para makasama sa amin. Maaari po ba? Ganun ba? Anong araw ba kayo aalis? Tanong ng mama ni Ray sa akin. Huwebes ng umaga po tita. Magalang kong tugon. Naku, may pagsamba kami nun eh. Inform niya sa akin. Ganun po ba? Kahit hintayin ko na lang po si Ray sa terminal after ng pagsamba ninyo. Sabi ko na lamang sa kanyang ina. Mapayagan niyo na po ako please. Pakiusap ni Ray sa kanyang mama. Okay, papayagan na kita Ray. Aniya sa anak niya. Pagkatapos ay muling bumaling ang matanda sa akin. Castiel, ibibiling ko ng anak ko sa iyo ha. Huwag mo siyang pababayaan doon. Tumango naman ako bilang tugon. Opo tita, makakaasa po kayo. Yon ang binitawan kong pangako sa ina ni Ray. Pagkatapos noon ay ilang minuto pa akong nagstay sa kanilang bahay hanggang sa tumila na ang ulan. After noon ay magalang ako nagpaalam at nagpasalamat sa mama ni Ray. At ang kaibigan ko naman ang nagbolontaryo na maghatid sa akin sa labas. O Ray, dito muna lang ako ihatid ha. Salamat sa dinner at sa mainit na pagtanggap mo sa akin sa bahay. Sabi ko kay Ray habang nasa labas kami ng gate. Wala yun, salamat din. Lagi ka kasing nandyan para sa akin. I love you Castiel. Sinserong sabi pa niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko take care. Biglang pag-iba niya nang sinabi niya sa akin. Halata din sa kanya na nag-blush siya. Pagkatapos noon ay masaya naman akong umalis. Hindi ko makakalimutan. Habang nasa jeep ako ay nananaginip na ako ng gising habang kasama si Ray. Oo, Papa Dudut. Nagulat ako sa sinabi ni Ray noon. Halos nanahimik ang buong paligid at hindi makapaniwala sa narinig ko. Hindi alam kung ano ang gagawin. Sisigaw ba ako sa tuwa o magwawala? Wala na ako sa sarili ko pagkatapos ng gabing yon. Samantala, nang makarating kami sa Maynila ay naging mag-MU na kami papadudot pero palihim lang. Nag-decide na rin ako na huwag ipaalam sa ibang ngunit sa sweetness naming dalawa ay malamang nahahalata na ng ibang kaibigan namin. Papadudot hindi ko talaga maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Sa tuwing kasama ko siya ay bumibilis ang tibok ng puso ko. May pagkakataong hindi na ako makahinga sa sobrang kilig at kaba. Oo Papa Dudut. Ray always make me breathless. Papa Dudut, nagpunta kami ni Ray sa Maynila. 3 days rin ang pagstay namin noon para sa preparation ng Teacher's Day. Yun na rin ang official date na naging kaming dalawa. Actually, during the event ay maraming mga nagpa-picture kay Ray na mga babae mula sa ibang school. Selos at inis ang nararamdaman ko noon. Pero sa isang lambing lang ni Ray ay nawawala yon. Ganon si Ray, madalas niya akong lambingin.
na siya namang gustong gusto ko. Samantala dumating ang araw ng aming acquaintance party. Sinundo pa mismo ako ni Ray sa aming bahay, syempre para naman hindi nakakahiya. Nagpagwapo ako. Oo, nagsuot pa rin ako ng tuxedo kahit na beki ako. Natuwa pa nga ako nung purihin ako ni Ray, nagwapo raw ako at bagay sa akin ang suot ko. Nang makarating naman kami sa venue ng party ay agad akong binati ng mga kaibigan ko. Biniro pa nila ako na ang swerte ko raw kasi may escort akong pogi. Ako naman syempre very proud dahil ang isang lalaking kasing gwapo ni Ray ang kasama ko ng gabing yon. Castiel, what if kung gawin mo akong boyfriend? Papasaba ako sa taste mo? Tanong niya sa akin. Syempre nagulat naman ako sa aking narinig at hindi ako makapaniwala na nagboboluntaryo siyang maging boyfriend ko. Sure ka sa mga sinabi mo? O baka naman nagbibiro ka lang sa akin? Oo naman, sigurado ako sa lahat ng mga sinasabi ko sa iyo. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ko ulit sa kanya. Gusto ko kasing makasigurado. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Panunubok niya sa akin. Hindi kasi ako makapaniwala, alam mo yun? First time kasi nangyari to sa buhay ko. Pag-amin ko naman sa kanya. Mahal kita, Castiel. Yun nga lang, kailangan talaga nating itago yung relasyon natin kasi alam mo na maraming mapanghusga sa paligid. Ang sabi pa ni Ray sa akin. Sige Ray, gawin nating official ito ha. Pumapayag na ako maging boyfriend ka. Basta promise mo sa akin na mamahalin mo ko ng tapat. Huwag kang mag-alala kasi makakaasa ka naman sa akin na magiging faithful ako sa iyo. Yun naman ang pangako ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng sweet dance. Inaya ko ni Ray na magsayaw. At dahil sa marami naman ang sumasayaw ay pumayag ako at nagtungo kami sa dance floor. Sweet romantic song ang pinatugtog, so expected na sweet din ang dance. Sa puntong yun ay sumayaw kami pero nasa gilid lamang kami para hindi kami mapansin ng ibang mga estudyante. Pero kahit na ganoon ay naging masaya at nakakakilig ang mga sandaling yon sa aming dalawa, Papa Dudut. Sobra akong nagulat sa ginawa ni Ray ng mga oras na yon. Grabe, ako yata ang kauna-unahang bading na naisayaw ng gwapong lalaki sa harapan ng maraming estudyante. Panay kantsaw ng mga kaibigan ko noon sa amin. Hindi ko na nasagot ang mga tanong nila dahil sa sobrang saya ng gabing yon. Pero gaya ng ibang magkakarelasyon ay dumating din sa amin ang pagsubok na siyang gumimbal sa buhay pag-ibig ko. Dahil isang araw ay nagimbal ako sa eksenang aking nasaksihan. Nahuli kasi sina Ray at kaklase kong si Jamie sa likod ng poste ng Meralco. Nagselos talaga ako noon, Papa Dudut, at hindi ako nagdalawang isip noon na lusubin at kumprontahin silang dalawa. Lalo na ang boyfriend ko at tulad ng aking inaasahan, nagulat sila nang mahuli ko sila sa akto. Anong ginagawa ninyo ha? Bakit kayo naghahalikang dalawa? Ray, anong ibig sabihin nito? Kumpronta ko sa aking boyfriend. Castiel, ano kasi? Nahihirapan si Ray na i-explain ang kanyang side. I'm sorry Castiel. Sa puntong yon ay bumuhos na ang aking emosyon. Ray naman, nalingat lang ako ng sandali tapos nakuha nyo nang magtaksil ni Jamie sa akin. Castiel, sorry, sabi naman sa akin ni Jamie. Agad naman akong bumaling sa aking kaibigan. Alam mo namang boyfriend ko si Ray, hindi ba? Bakit mo naman ako inahas, Jamie? Kaibigan kita tapos ganito lang yung gagawin mo sa akin? Hindi lang namin mapigilan ang sarili namin, katwiran pa sa akin ni Jamie. Anong sabi mo? Bakit, kating-kati na ba kayo ng boyfriend ko? At ang kapal pa ng mukha ninyo na dito pa sa pamamahay ko kayo naisipang mang-ahas? Sarkastikong balik ko sa kanila. Castiel, mahal ko si Ray. Pag-amin sa akin ng kaibigan ko. Walang iya ka? Malandi kang babae ka? Ang kapal ng mukha mong landiin ng boyfriend ko. Pagkatapos noon ay sinabunutan ko si Jamie. Ngunit agad naman akong inawat ni Ray. Castiel, please tama na. Pakiusap niya sa akin habang pinipigilan akong saktan si Jamie.
Alam mo Jamie, pasalamat ka at pinigilan ako ngayon ni Ray. Kasi kung hindi baka kinalbo na kita. Galit na sabi ko pa sa kanya. Umalis ka sa harapan ko, umalis kang traidor ka, sigaw ko pa sa kanya. Patakbo namang umalis noon si Jamie. Nang mawala na siya sa paningin namin ay muli akong bumaling kay Ray at sinampal ko siya ng malakas. Hayop ka? Bakit mo naman ginawa sa akin yun ha? Akala ko ba mahal mo ko? Hindi ba't nangako ka sa akin na hindi ka titingin sa ibang babae hanggang tayo pa? Hindi ba't sabi mo sa akin na magtitiwala lang tayo sa isa't isa? Ano tong ginagawa mo ha? Sinisira mo ang tiwala ko sa iyo. Halos magunaw noon ang mundo ko sa ginawa sa akin ni Ray. Inakit lang ako ni Jamie Castiel. Pero naputol ang kanyang sinasabi nang ako na mismo ang mag-interrupt sa kanya. Kailan niyo pa ako niloloko ha? Ano, umamin ka? Kumpronta ko sa kanya. Hindi kita niloloko. Ngayon ko lang nagawa yon. Inakit lang niya talaga ako. Git sa akin ni Ray. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Ang sama mo talaga. Pagkatapos noon ay patakbo na akong lumayo sa kanya. Sinubukan pa akong habulin ni Ray pero hindi siya nagtagumpay. Samantala pagdating ko naman sa bahay ay wala akong ginawa noon kundi ang umiyak sa loob ng aking kwarto. Pagkatapos kinagabihan ay tumakas ako sa bahay at nagtungo ako sa bar kasama ang ilang kaibigan ko. Doon ay nagpakalasing ako. Papadudot yun ang heartbreak ko na hindi ko makakalimutan. Halos isang buwan din akong devastated sa nangyari dahil ang laki ng ininvest kong emotions kay Ray. Ang akala ko hindi niya ako lolokohin pero nagkamali pala ako. Kaya kahit na anong paliwanag pa ni Ray ay sinarado ko na ang puso ko. Gusto ko lang humingi ng sorry sa iyo, sabi sa akin ni Ray nang dalawin niya ako noon sa aking bahay. Alam kong intensyon pa niyang makipagbalikan sa akin pero sinarado ko na ang puso ko. Madali kasi akong madisappoint sa isang tao, Papa Dudut. Kapag niloko mo ko, scratch ka na sa akin forever. No second chances. Tama na, manhid na ako sa sorry mo. Ilang beses ka nang nagsorry sa akin pero ano? Patuloy mo lang akong niloloko. Pinagmukha mo akong tanga. Umasa ako na ako lang ang mahal mo pero ano? Sabi ko sa kanya. Nanatili lamang walang kibo noon si Ray, nakikinig lamang siya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pagbuhos ko ng aking sama ng loob sa kanya. Kasi naman ako nagpaloko pa ako sa iyo. Naniwala ako na forever na tayo kahit na alam kong imposible. Sino ba naman kasi ang magmamahal sa akin ng totoo? Bakla ako Tama pala yung sinasabi ng mga bakla kong kaibigan. Hindi ako dapat nagseseryoso sa mga lalaki. Kaya may lalaki sa mundo para gamitin lang ang mga katawan nila. Pero hindi dapat mahalin. Salamat Ray. Pinarealize mo sa akin na nagkamali ako na mahalin ka. Sabi ko pa sa kanya na alam kong may malaking epekto sa kanya. Hindi ko gustong saktan ka, Castiel. Mahinang wika niya sa akin noon. Pero ginawa mo na. At saka anong hindi mo ginusto? Ang sabihin mo ginusto mo makipaglandian kay Jamie kasi babae siya. Diretsa ko sa kanya. Huminga naman siya ng malalim at pagkatapos ay inamin niya sa akin. Alam mo Castiel, tama ka sa hinala mo noon. Matagal na kaming may relasyon ni Jamie. Pagtatapat niya sa akin. O kita mo na, manloloko ka talaga, sabi ko sa kanya. Hindi ko ina-expect na may in love ako sa kanya. Ewan ko Castiel pero kahit na anong gawin ko babae pa rin ang hinahanap ng katawan ko. Katwiran niya sa akin kung bakit siya nagtaksil. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan sa harapan ko. Sige Ray, para matapos itong kalokohang ito, pinapalaya na kita. Simula sa araw na to tinatapos ko na ang lahat sa atin. Hiwalay na tayong dalawa. Galit na sabi ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo. Yun lamang ang narinig ko sa kanya bago siya tumalikod at umalis. Hindi ko naman mapigilan noon ang lumuha habang pinagmamasdan siyang lumayo sa akin. Pero wala akong magagawa. Kailangan ko na siyang palayain dahil sa kanya na rin nanggaling na babae pa rin ang hanap ng kanyang katawan.
Papa Dudut, pagkatapos ng breakup namin ni Ray ay naging theme song ko noon ang Life Goes On ni Leon Rimes bilang bahagi ng pag-move on ko. At hindi naglaon ay natapos din ang kahibangan ko kay Ray. Lumipas ang ilang taon at malapit na akong mag-graduate ay nabalitaan ko na lamang na nagkaroon na ng anak si Ray sa ibang babae. Hindi kay Jamie kung hindi sa ibang classmate niya. Nabalitaan ko na lang din na hindi siya tanggap ng magulang ng babae at pinakasal yung nabuntis niya sa ibang lalaki. Ganon din ang nangyari sa pangalawang nabuntis niya. Hindi rin siya tanggap. Sa ngayon ay mahigit 3 taon na ako dito sa Maynila at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang customer service representative sa isang internet provider. Nakafocus na lamang ako sa pamilya ko, kina mama at papa. Ako na rin ang nagpapaaral sa bunso naming kapatid na nasa kolehiyo sa ngayon. Papa Dudut, single pa rin po ako, wala akong jowa, sa wika nga namin nga pero okay lang. Tuloy pa rin ang buhay dahil nandiyan naman si God at ang pamilya ko na nagmamahal sa akin ng walang sawa. Papa Dudut, maraming salamat sa oras ninyo, ng pagbasa at pag-upload ng kwento ko sakaling mapili ninyo. Nais ko lang namang ibahagi sa inyo ang ibang parte ng napagdaanan ko sa buhay. Tanging mapapayo ko lang sa mga kagaya kong salat sa buhay, hindi hadlang ang kahirapan upang sumuko at hindi umayos ang buhay. Nasa pagkatsagayan at gawa na natin kung ano ang magiging kinabukasan natin. Dahil sa sariling kamay natin ito nakasalalay. Hanggang dito na lamang po ang aking liham sa mga miyembro ng LGBT dyan. Masarap magmahal at mahalin. Ngunit kailangan nating magtira para sa sarili natin. Huwag magpapapi. Patunayan natin sa ibang tao na kahit nasa third sex tayo ay hindi ito hadlang para mahalin tayo at umasenso sa buhay. Papa Dudut, thanks a lot and more power to your program. Naway patuloy kang maging inspirasyon sa aming mga taga-pakinig mo. Lubos na nagpapasalamat, Castiel. Tama lang ang naging desisyon mo, Castiel, na pakawalan mo na si Ray dahil kapag nasira na ang iyong tiwala sa isang tao ay mahirap na itong ibalik. At kung boyfriend, girlfriend, asawa o partner mo ang taong yon, mahihirapan ka nang pakisamahan siya oras na nawalan ka na ng tiwala sa kanya. At kadalasan ay nauuwi ito sa mas malalim na sakit sa puso. Huwag kang mag-alala, Castiel, sa estado mo ngayon. Hindi malabong mahanap mo na ang iyong true love. Just wait for the right time and the right person to come. Sa ngayon ay mag-focus ka muna sa iyong pamilya at sa iyong career. Intindihin, mahalin at alagaan mo rin ang iyong sarili dahil yan ang pundasyon ng magandang kinabukasan mo. Muli maraming salamat sa iyo, Castiel, sa pagtitiwala mo sa aming programa. God bless and more power din sa iyo. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories na ina-upload namin araw-araw. Ganon din ang Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Sana po ay mahanap nyo ang mga channels na yan at makapag-subscribe na rin po kayo. Masarap lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.